Yun no, update tayo dito sa ating mga nakikitang gusali sa Davao City. So itong pangalan ng gusali na to ay Davao Paragon or One Paragon Place or ano, Davao Paragon no. So ito ay gusali siya. Ito ay mixed use development na pagmamay-ari no, or developed by Cebuland Master Cebuland Master Developers no. So Cebuland Master dito sa Davao City, meron silang tatlong project no. So yung isa ay Davao Global Township, yung isa naman ay Davao Global Township, ito Davao Paragon or Paragon Davao, tapos yung pangatlo naman ay ang sa Maya LPU Davao no. So 17 hectares din yun doon, so malaki din. So ito naman dito maliit lang siya, ilang hektara lang siguro to dito. Tapos ano siya no, bali tatlo. Meron siyang ay apat pala no, meron siyang lifestyle mall, meron siyang convention, meron siyang residence no. And ulitin natin, meron siyang ano residence na yun na yung ano, service residence. So ano ba ibig sabihin ng service residence no? So yan siguro yung kagaya sa Double Dragon 101 Hotel dito sa Davao City sa Maya SM Ecoland, na kukuha ka ng unit, tapos yung unit mo na yan ay parang condominium siya pero condotel, parang gano'n no. So condo na magiging hotel. Iba rin yung condominium, di ba, na pinapa Airbnb. So yun talaga kagaya sa Newport no. Newport ba? Ano, New Coast no. Sorry, New Coast pala no, sa ng Mega World sa May Boracay. So merong unit doon, merong building, merong gusali na ang mga unit ay binibenta nga no, parang condominium ganyan, tapos paupahan no, gagawin siyang parang hotel ganyan no. So bali ang magma-manage noon, bibili ka lang tapos magma-manage na doon ay ang yung management no ng New Coast. So same with 101 Double Dragon sa may SM Ecoland or West Ecoland Drive. So baka ito rin yung tinutukoy dito sa service residence na tawag ay Citadines. Yan no. So yun na siguro yung ano ibig sabihin niyan, Citadines na yan. Yan yung bibili ka ng unit dyan. Tapos service residence siya, residence. Tapos yung ano naman One Paragon's Place ay kita no, hindi babasa, sorry. So One Paragon Place ay yan yung ano, residential. So residential, service residential or residential service, tapos lifestyle mall and convention. Ang galing no. So apat. So maliit lang siya na area no, pero apat yung magiging ano diyan, ma-develop. So para itong ano no, para siyang pattern din ng Philcrest Central or Centrale na yung ganun dapat talaga no, merong lifestyle mall or shopping mall ganyan, tapos merong convention ganyan, tapos mga leisures or mga activity area ganyan, restaurants, tapos hotel and mga ganyan. So ang nangyari ginawa nila siyang ano no, BPO, di ba, dapat hotel yan, pero paki-comment nga dyan kung anong status or history ng or description dapat ni Philcrest Centrale bago siya nag-optom VXI no. So ano sa tingin nyo? Pero dito balik tayo sa ano, sa Citadines to, Citadines no, sa Cebuland Master. So ano siya, ito ay set to open daw by 2026. Well, okay lang, makikita naman natin na pwede talaga siya mabuksan by this year, kasi nga kita nyo okay na yung kanyang outer facade. Talagang nakikita na natin yung ano resulta, di ba? Unlike ng mga nagdaang buwan last year na ano lang talaga to, ano lang, konkreto lang no, hindi pa siya finish, wala pa siyang finishing sa labas. So, kita mo to ngayon, yung kanyang outer parts or yung outer facade talagang ano na siya, okay na siya no, ready to open na talaga to by 2026. So ang ganda rin pala nitong ano no, si Paragon Davao or Davao Paragon, kasi nga isa rin siya no sa mga high-rise building sa Davao City, or pasok siya as a skyscraper. Maituturing na ba siyang skyscraper kasi meron siyang 28th floor no, pinakamataas na building dito sa ano, Paragon Davao ay ang ano, Citadines, na yan nga 28 floors. Mali, One Paragon's Place pala. Ito yun no, zoom in natin ha. Yan. One Paragon's Place. So that's 28 floor. Tapos ito isa naman na Citadines, ang service or residential service or service residence. Ano ba tawag dyan? So siya ay 19th floor. O di ba taas talaga no, laki. Isa siya sa malaking ano, landmark, malaking gusali sa Davao City. So pasok na siguro to as a skyscraper. Kasi once daw na aabot ng 26 floors ay maaaring ano siya, maituturing na siya as a skyscraper. So dagdag siya no sa mga high-rise buildings ng Davao City.
or pwedeng sabihin na natin skyscraper. So sa mga magtatanong naman dyan or mga nagtatanong or curious kung kailan ba ito nagsimula, ito ay nag-groundbreaking sila noong 2018 and set to open by 2026, no? So this year. So ibig sabihin, ang bilis ng trabaho nila, lalo ganun talaga kapag may pera, no? Walang problema sa financial. So 2018, so ilang years na ba nakalipas ang paggawa nitong nila, mixed use development na to ng Davao Paragon. Okay, no? So 6 years. Wait, 8 years pala. So grabe ang tagal, no? 8 years. Well, pag ganyang mga gusali kasi talaga dapat ay matibay, no? So ibabaon talaga yan ng napakalalim, no? Ang kanyang mga poste, mga pundasyon, para talaga kaya niya mag-withstand ng napakalakas na lindol. So alam naman natin Davao City ay maraming fault line dito, no? Prone kami talaga sa earthquake, talagang taon-taon kami dito dinadalaw ng earthquake, no? Walang mintis. So ganyan, maintindihan natin bakit ganyan ka tagal matapos, no? So talagang slowly but surely. So 8 years, no, in the making. So magbubuksan na by 2028. So nakatuwa, I mean, ibig sabihin na excited ako as Davaoenyo dahil madadagdagan naman ang pwede kong puntahan, aakyatin na mga gusali sa Davao City, no? So lahat na yata na aakyat ko na, no? Or hindi pa lahat, no? Pero siguro lagpas kalahati na ng mga high-rise building sa Davao City ang aking na puntahan, naakyatan na, no? At nakita ko na yung kanang view, overlooking view. So ito, isa to sa aking pupuntahan, aakyatin at papasokin ng mga lifestyle mall. So di ba, nakatuwa lang. O nga pala, sa mga hindi nakakaalam dyan, first ever magkakaroon ng Citadines sa Mindanao. First ever, at dito pa siya matatagpuan sa Davao. Di ko alam kung meron ba sa Visayas, no, like Cebu or Iloilo na Citadines, pero parang wala yata, no? So meron sa Pasay, ganyan, somewhere in Manila, marami. Makati, no? Meron ba sa Makati? Marami yan, basta NCR, first ever in Mindanao. So kung walang Citadines sa Cebu or Iloilo or Bacolod, di sana sinabing first ever Citadines, no, outside Manila. So ano masasabi nyo dito, no? Nagagandahan ba kayo sa establishment na to? Nagagandahan ba kayo sa gusali, sa structure? Kasi para sa akin, ang ganda talaga niya, tignan. Tapos napaka-visible niya sa malayo. Pa-comment ako sa mga nakakaalam dyan, kung meron bang Citadines sa Visayas, no? Sa Bacolod City, Iloilo City, Cebu City, Mandaue City, or Lapu-Lapu City. Kasi sinulat dito ay no, first ever in Mindanao. So if that's the case, intindihin natin na first ever in Mindanao, located in Davao City, pero hindi siya first ever outside Manila. So ibig sabihin, may nauna ng Citadines sa Visayas region.